Sa abroad, iba-iba ng challenges ang pwedeng maranasan ng isang taong gustong mag-abroad or nag-a-abroad na. Challenges sa pamilya, challenges sa profession, challenges sa amo, challenges sa tradisyon ng bansa kung nasaan ka. Lahat yan kinakaharap ng isang OFW. Sa story natin today, maririnig ninyo at mapapanood ninyo yung story ng isang really disaster talaga yung nangyari sa buhay. Actually, kung makakarinig tayo ng mga taong binabalak magpakamatay, siya, sinubukan niya talaga. Nag-attempt siyang magpakamatay. Salamat sa Diyos, nagkaroon lang siya ng panibagong buhay. Samahan niyo po ako para alamin yung story na ito. Kasama ko po ngayon ang ating special guest. Ano pong pangalan ninyo? Marilo Sayapal po. Marilo. And gano'n na po kayo katagal na nag-a-abroad? 8 years in total. 8 years in total. And then, saan-saang bansa rin po? Middle East at saka dito Dito sa sa Hong Kong. Hong Kong. Gano'n po kayo katagal sa Middle East? 6 years. 6 years in total doon. So, yan po is Kuwait at Qatar. Yes po. So, kamusta po yung experience mo doon sa Middle East? Hindi po maganda. Kasi sa Middle East, dyan kami nasira ng asawa ko kasi nagkaroon ako ng relasyon sa online kasi naghanap ako ng ka-chat kasi naghahanap ako ng magkikare sa akin kasi sabi ko yung asawa ko parang walang pakialam. Wala talagang kaming komunikasyon as in putol. Tapos nagalit siguro siya sa akin kasi pinagpo-post ko rin talaga sa FB yung naging karelasyon ko. Kaya lantad po talaga siya. So, sa mga nagiging kachat mo yan, anong lahi rin sila? Isang Bangladesh at saka yung Pinoy, yung sineryoso ko talaga. So, sa una sa Bangladesh na lahi, di ba sa nakikipag-chat ka lang, gano'n rin tumagal yung relationship ninyo? 3 months? 3 months lang. Eh, bakit naputol na? Eh kasi na-scam niya na ako ng 20,000 pesos eh. Sabi niya manghiram daw siya ng pera sa akin. Eh yung sahod ko yun ng isang buwan, napadala ko sa kanya. Tapos nung napadala ko sa kanya, blinak naman ako sa Facebook. So, within 3 months, gano'n na yung nangyari. Na-scam ka, and then, sabi mo, meron pang isa, yung Pinoy. Hindi ka pa nadala, di ba? So, ngayon sa Pinoy, gano'n rin katagal yung pag-uusap ninyo? Talagang sineryoso ko po kasi yung Pinoy kasi akala ko wala na talaga akong asawa, sabi ko wala na akong asawa, wala na akong anak na uuwian. Gusto kong magbibuild ng bagong family sana. Kaya sineryoso. Pero may anak siya. kayo nitong asawa mo. Meron po 2. So parang nasa isip mo siya, yung asawa mo na yung bahala sa kanya, and then ikaw, mag-move on ka na sa buhay mo. So, Yes, napabayaan ko talaga yung mga anak ko as in, padalhan ko lang sila kung gusto ko. Kaya siguro, so hindi palagi kang nagpapadala kung gusto mo lang. yes, nung nasa Middle East ako. So, and then itong sabi mo nga na Pinoy na nakausap mo rin sa app na sineryoso mo, gaano kayo katagal na nag-usap? Mga 6 months. 6 months. So, kung hindi seryoso 3 months, 6 Pero months. talagang nagsama kami niyan po ng mga 3 months din kasi umuwi pa talaga ako nung galing ako ng Qatar, 2018 yun eh. 2018 ako umuwi, talagang nagsama kami noon. Tapos nung bumalik na ako ng abroad, pumunta na ako ng Kuwait, kaya kami Naghiwalay na rin. Nag-communicate pa rin kami Pero hindi na katulad ng dati, parang gano'n. hindi na kasi sabi ko magbibuild niya kami ng bahay, yung savings ko nga ng
4 years kasi 2 years ako sa ano tapos 4 years. Ibibuild sana ng bahay. Nag-build naman ng bahay pero pader lang naman yung napatayo. As in, pader lang talaga siya na 300,000 yun. Sa kanya ko talaga pinapadala yung sirang-sira kami ng asawa ko kasi pinupost ko siya sa Facebook, picture, mga ano. Parang picture na magkasama kayo. Ganun. Yes po, nung nasa Pinas ako. Sa Pinas ka. So, nung nagbakasyon ka, hindi ka umuwi sa asawa mo. Umuwi ka doon sa basically lalaki mo. Yes. And pagkatapos mo dun sa Middle East, nag-decide ka dito sa Hong Kong, di ba? Yes po. Kano ka nakatagal dito? Wala pang 2 years, di ba? Yes, magto 2 years pa lang Magto 2 ng years pa lang. August. Pero yung amo mo na yan, isa lang, di ba? Parang yan lang yung kauna-unahan mong amo mo Opo, dito. yan po. And paano ka napunta dito sa health center? Nasa Kuwait pa lang po ako kilala ko na po yung health center. Sa online ko po siya nakilala. Sa online mo siya nakilala? Kasi doon po ako nag-attempt mag-suicide kasi talaga nung ano na-depress na ako, yun po mag-suicide kasi hindi ko na makausap yung pamilya ko. Pati mga anak ko, pagtawagan ko kasi binata na yung anak ko nung grade 10 eh. Hindi siya makipag-usap sa akin, galit siya. Pero 'di ba sabi mo kanina na may lalaki ka na and then pinopost mo pa sa Facebook. Yes, So basically, alam yun ng anak mo. Yes, nakikita po niya kasi Nakikita niya. friend ko po siya. Mhm. Pero bakit? Anong intention mo? Ba't mo pinopost? Iniinis ko talaga yung asawa ko. So, Pinapakita ko na, meron kang nag-aalaga sa'yo, something like that, yes, di ba? ganun po. Parang gusto mo, panis ka ngayon. Huyo ka sa akin. Parang ganun. Di ba? Parang ganun yung dating mo sa kanya. So, tingnan mo ang sinayang mo. Parang ganun. So, and then, nakikita yun ng anak mo, nakikita, so naiinis, and then, nag-attempt ka pa rin na buuhin yung communication once again, Yes pero po. eventually, hindi na nila pinapansin. Ganun na nga po, hindi po nila ako pinapansin. So, that's the time na nag-attempt ka na magpakamatay. Yes po. Paano mo in-attempt na magpakamatay? Yung raid kinuha ko po, tapos ibinuhos ko po sa kape, hinaluan ko po siya ng Clorox, tapos ininom ko po siya. And then yung ininom mo siya, ano nangyari sa'yo? Na parang nahimatay po ako, tapos nadala po ako ng boss ko sa ospital. So nadala ka sa ospital kasi, ano yun, pag inom mo ba, biglaan kang nahimatay o hindi naman? Sumakit yung ulo ko, tapos ang init-init dito parang sunog. That moment na ininom mo, talagang naramdaman mo agad? Yung init. Kasi, really, imaginein mo yun, ininom mo talaga, and then hindi ka lang natuluyan. Salamat sa Diyos. So, paano mo nakilala yung health center sa online? May isang evangelist na galing din dito, pupost talaga siya about sa mga depression, tapos inano ko siya, ni-reach out ko siya, tapos attentive talaga siya, tinawagan niya ako, binigay niya yung number ng health center sa Pilipinas po. So, that's the time na nag-start kang manood ng mga online services rin. Yes po. So, bakit ka nag-decide na Hong Kong naman? Mas malaki po yung sahod. So, dahil alam mo na rin na merong health center dito, so that's the time na rin na nag-start kang umattend dito sa health center. Kasi may idea ka na sa online. Yes Diba? So, po. since na dumating ka dito, nagkaroon ka ng day off, diretso ka na agad sa health center. Yes po. So nice kasi importante katulad ng sinasabi mo. That's a very interesting story. Kasi nagumpisa ka online. Siguro po nanonood ka as of now and then malayo ka rin. And then parang sa case niya, nag-attempt ka na rin magpakamatay, walang help center kung nasaan ka. So meron kaming helpline, tawagan mo po kami. Ikaw na kababayan naming Filipino na merong pinagdadaanan, tawagan nyo po yung helpline natin. Bakit? Kasi may mga counselor tayo dito na magbibigay ng payo sa inyo para maayos yung buhay ninyo. Tingnan nyo, sa case niya, hindi niya natagpuan yung health center dito sa Hong Kong. Natagpuan niya yung health center sa kung saan wala tayong health center. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng online. Yun yung reason kaya may program kaming Be Empowered para sa mga OFW. Para saan? Para kayo na nanonood sa amin na merong pinagdadaanan, huwag tapusin yung buhay ninyo. Yung health center nandito para tulungan kayo. I-reach out mo kami. Ito yung ating helpline. Just contact us. Wala pong mawawala sa inyo. Ipagpipray ka namin para hindi mo gawin yung pagpapakamatay na yan. Okay? Sa susunod na episode natin ng Be Empowered, abangan po ninyo kasi alam ko na mas marami pang kwento
ang matututunan natin kung paano sila nagtagumpay, magtatagumpay ka rin. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang Help Center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.